Hello, good morning. Good morning. Good morning, Carville. Madilim pa po, magse 7 o'clock na. 6:58 po ang oras. Ang sakit ng ulo ko, my friend. Very painful my head. Because very cold na naman dito, outside. Ang aga dumaan ng aking friend. Oh my goodness. Sige po, pasok na tayo. Mag-inumpisa na tayo ng gawa-gawa dito. Gisingin ko ni Apo ko. Gising ko lang po yung Apo ko. Tayo na anak, ihahatid ka ng mama mo. May lakad kami ngayon. How are you, Roski? Rosking pangit. Rosking makulit. You go. Go, outside. Wait lang. Where's Dan? Dan is there? Oh. Oh. Nak. Ulit. Lasete na anak. Oh. Oh. Nak. Uy, 7:03 na. Ay, 7 na. Alis kami ni mama mo.
Unti-unti na po lumalamig ngayon dito. Hello, Danny. Good morning, Danny. Good morning, Danny. Good morning, Roski. Roski, good morning. Ako ay pang gumising. Pinigising ko na ay pang gumising. Go. Ating kape muna. Patayin ko lang po ilaw.
Diyos. Magkaiba ang pamantayan sa iba't ibang bansa. May mga bansa na zero tolerance at kapaatida sa skema ang hugis ng lighter, agad itong hahadlangan. Dito, magbabahagi ako ng isang nakakatawang karanasan na nangyari sa akin. Minsan, habang nagtatransfer sa Singapore, isang Pilipinong matanda na may hawak na lighter ang hinadlangan ng security guard. Dali-dali niyang sinabi, ito ay para sa paninigarilyo ko. Bakit hindi pwede? Sumagot naman ang security guard ng Singapore ng kalmado, Sir, bawal manigarilyo dito. Nagtawanan ang lahat sa paligid, ngunit kinumpiska pa rin ang lighter. Kaya, ang payo ko ay simple. Kung naninigarilyo ka, huwag umasan na nakakapatid. Sakit ng ulo ko. Wait, wala lang tayo. Hello mga friend. Dito lang tayo. Kasi maingay po doon. May share lang po ako sa inyo mga friend. Alam niyo mga friend. Buhat ng maliit ako. Puro hirap na dinadanas ko. Hindi pa ako nag-aaral. Naghahanap buhay na ako. Ilang taon lang ako noon. Pumapasok na ako ng katulong. Sweldo ko, I think 15 pesos yata or 30. Ganyan. Hindi pa natatapos ang buwan. Binabali na ng nanay ko yun. Pero okay lang sa akin yun kasi nakakatulong sa magulang ko yun. Hanggang lumaki ako, hanggang nag-aaral ako. Nag-aaral na ako. Meron kaming kapitbahay na mayaman. Ang tawag ko doon lola, lolo. Pagkagaling ko ng eskwelahan, ay hindi, una pa pala ganito. Hindi pa ako nag-aaral, naghahanap buhay na ako, di po ba, pumapasok na ang katulong. Pero yung pinapasukan ko, ninang ko yun, parang hindi rin ibang tao. Tapos po, nung wala na ako doon sa ninang ko, sumama na ako sa tita ko, nagpapaweting kami, tsaka paripa. Hindi pa po ako marunong magsulat noon. Ilang taon lang ako noon. Hindi pa po ako nag-aaral. Yung tito ko naglilista ng mga pangalan na tumataya sa akin sa paripa. Pag uwi ko, may ulam na kami. Tas may dala akong bigas. Pero yung tatay ko noon may trabaho. May trabaho tatay ko sa tableriya noon. 6 kami magkakapatid. Siyempre magkano lang sweldo ng tatay ko noon? I think is 4 pesos yata or 8 pesos, ganun yata yung sweldo niya. Yung nanay ko din, hindi pa natatapos yung Sabado sweldohan ng tatay ko, binabali na niya doon sa amo ng inchik. Buti po mabait yung inchik na amo ng tatay ko, mabait siya. Ganun, laging ganun. Pero ang nanay ko, pinupuno niya yung bigasan namin. Pag nakuha niya yung sweldo ng tatay ko pag Sabado, pinupuno niya bigasan namin. Bibili siya ng
ulam, mga dilata, mga ganun. Minsan bibili siya ng kamote, magsasaing kasi siyang isang kaldero. Tapos ipamimigay sa mga kapitbahay namin. Ganun po yung nanay ko. Hindi po siya madamot. Share ko lang po sa inyo yung buhay ko. Tapos po nung nag-aaral na ako, pagkagaling ko sa eskwelahan, didiretso na ako doon sa mayamang kapitbahay namin. Yung anak niya isa sa may-ari sa SM. Pagka pupunta ako doon, tutulong-tulong ako, magbabalat ako ng niyog, magwawalis-walis doon sa bahay nila, magbubunot. Malaki kasi bahay nila, maganda. Binubunot ko yun, winawalisan. Tapos pag uwi ko, bibigyan ako ng ulam noon kasi marami silang ulam. Tapos bibigyan niya ako ng inyog o kaya yung buro, yan. Nagagawa kasi siya ng buro si Lola Merced. Mabait po sa akin yung mag-asawang yun. Kung ano yung meron sa kanila, papadala niya sa amin. Tuwan-tuwa po ako noon. Nakakatulong ako sa nanay ko noon. Tapos nung nawala ng trabaho ang tatay ko, siyempre alam niya ng tatay ko ma-fried chicken. Napagalitan siya nung asawa nung ninang ko. Pero friend niya yun. Siyempre ma-fried. Umalis, hindi na nagpumasok, hindi na nagtrabaho. Hindi lalo kami nagkagipit-gipit noon. Kasi siyempre walang trabaho tatay ko noon. Pa-extra-extra lang siya sa palay, nagbibilad ng palay. Pag umuulan, hindi makapagbibilad ng palay. Ganyan po yung buhay namin noon. Tapos pag madaling araw, yung mga kapatid ko magtitinda ng pandesal, kasama nila yung nanay ko. Yung si Mane, yung namatay, masipag po yan, mabait po yung kapatid ko. Maaga pa lang yun, nagwawalis na sa bakuran namin. Pero yung bakuran na yun, hindi po sa amin. Nakikitira lang po kami doon sa lupa. Yung po ganun, maliit ako, puro hirap. Tapos bibigyan ako ng pera ng Lola Merced ko. Hindi ko po lola yun yun, pag uwi ko, may pera na ako, may ulam pa, minsan may bigas pa. Siyempre, makakakain kami ng masarap kasi masarap yung luto ng Lola Merced. Hindi naman nila naubos, 3 lang sila dun sa bahay. 3 lang sila. Hindi, bali, 5. Kasi si Chusi Simon, tsaka si Tita Lucy yun, tsaka yung mga anak niya. Marami magluto yung matanda, araw-araw na mamalengke yun. Binibigyan niya ako ng pera, kinabukasan may baon na ako. Minsan naman po, pag maga, nangunguha ako ng talbos ng kamote, dahon ng saging, at saka dahon ng sampalok, tsaka yung bunga ng sampalok. Tapos itatali ko naiiyak naman ako, ano ba yan? Tinatali ko po yun pag maga yung talbos ng kamote, yung dahon, tinatanggal ko sa ganun. Tapos inaano ko po yun. Binibenta ko po sa palengke yun. Bago pumasok ako, may pera na ako, may baon na kami. May pambili pa ng ulam yung nanay ko. Tapos yung nanay ko po nung naglalabada siya, tinutulungan namin siya. Mahirap po yung buhay namin nun. Ewan ko bakit ganun. Kasi yung nanay ko po, hindi siya marunong ng pera. Pag may pera yun, bili ng bili. Tapos magluluto ng marami, pamimigay sa kapitbahay. Ganun po yung nanay ko nun. Tapos pag may pera siya, pinupuno niya yung bigasan namin. Tapos pag may nanghiram ng kapitbahay, pinapairam niya. Kasi uso nung araw yun sa amin sa Bulacan. Naiiyak ako pag naalala ko. Tapos po nung grade 6 na ako, nasa-share ko lang po ito. Kasi yung mga kabataan ngayon, may nagpapaaral sa kanila pero hindi nila pinapahalagahan na mag-aral sila mabuti. Alam niyo po nung nakatapos na ako ng grade 6, tapos 1 taon huminto ako. Gustong-gusto ko po talaga mag-aral. Sumama ako sa tita ko.
Sumama ako sa tita ko para makapag-aral ako. Eh, kaso late na yung enrollment. Hindi po ba dito sa Manila. Nag-aral muna ako ng dressmaking. Pagkatapos ko ng dressmaking, nag-enroll ako ng first year. So, gusto ko mag-aral yun po. Siyempre, makikisama ka dun sa tita mo. Hindi naman senyorita ka dun. Siyempre, kikilos ka din dun. Yung gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Mahirap po makisama kahit tita at tito mo, kahit ano, kahit kamag-anak mo, mahirap po malayo ka sa magulang. Pero lahat po na yun tiniis ko kasi gusto ko makatapos ako ng pag-aaral. Pero hindi rin din po ako nakatapos sa pag-aaral. Nung umalis ako doon sa tita ko. Pumunta ako doon sa teacher ko. Doon ako pumasok ng katulong. Pero pag-aaralin niya rin ako. Ting hapon ng pasok kasi doon. Pag maga pa lang gigising na ako. Magluluto, maglilinis. Bago ko umalis, nakalinis na ako, nakaluto na ako doon. Para lang makatapos ako ng pag-aaral. Ang sweldo ko doon, 60 pesos. Pero yung 60 pesos po na yun, hindi ko ginagasta, hindi ko inuubos yun. Tinitiis ko yung sarili ko kahit wala akong baon, papasok ako. Pero may mababait akong mga friend. Pagka nagre-resist sila, siyempre may pera sila, nasa magulang sila nakatira. Nililibre nila ako. Dahil alam nila yung sitwasyon ng buhay ko. Meron akong friend. Pag nagpapalit siya ng uniform, binibigay niya sa akin, pati sapatos niya. Mabait po yun, friend kong yun. Na-miss ko na pa yung mga friend ko. Mababait po yung friend ko. Kaya hindi ko na sila nakikita ngayon. Malaki rin po yung naitulong nila sa buhay ko. Masaya yung high school. Nililibre nila ako pag magre-recess. Minsan, pag hindi ko naiintindihan yung pinag-aaralan namin, tinuturuan nila ako pag recess, pagka vacant namin, tuturuan nila ako kung paano nakuha yung sa math, ganun. Tinuturo nila sa akin. Mababait po yung mga friend ko. Gusto ko po makatapos sa pag-aaral. Tapos po yung pera ko po, hindi ko po ginagastos yung pag umuwi ako ng probinsya namin sa San Miguel. May dala na akong nahihirapan ako niya. May mga dala na akong pasalubong sa mga kapatid ko. Bibili ko Stephen, short, t-shirt, ganyan po. Ganun na ako kabait sa mga kapatid ko. Di bali wala ako. Basta yung mga kapatid ko meron. Kaso po, hindi naman natupad yung pangarap ko. Hindi ako nakatapos ng pag-aaral ko. May nangyari po sa buhay ko na hindi ko rin gusto. Pero tinanggap ko po yun. Dahil siguro niisip ko pagsubok lang ng Panginoon yun. Hanggang nakarating ako sa Ermita. Nagtinda kami ng pastillas doon ng kaibigan ko. Tapos nakilala ko yung tita niya, mabait siya sa akin. Tapos tumutulong-tulong na, ayaw ko na magtinda. Nagtulong-tulong na lang ako maghugas ng pinggan. Tapos binibigyan niya rin ako ng pera. Mabait siya akin yun. Hanggang doon ko nakilala yung napangasawa ko. Kala ko giginawa ko. Yung gabang ko kagad kasi kala ko mayaman. Asawa kasi, kapatid kasi na may-ari ng club doon sa Ermita. Sinunggabang ko kagad. Hindi muna ako nag-isip ng ilang beses. Basta nasa isip ko, siguro mayaman to, maraming pera to. Mabibili niya yung gusto ko. Mabibili ng mga kapatid ko gusto ko.
Pero wala din, hindi naman pala mayaman, mahirap din pala. Tas babaero pa. Nalaman ko marami palang asawa. Wala na akong magagawa. Nandun na. Hanggang nabuntis ako sa anak ko kay Monet, ayun. Pero hindi ko po pinagsisisihan yung nangyari sa buhay ko na yun. Kapalaran ko po yun, taka ginusto ko rin po yun. Hanggang yung tita ng kaibigan ko, uuwi ng Bisaya, yung pwesto niya, binigay niya po sa amin. Binigay niya po sa akin hanggang ako na po ang nag-manage nung magtitinda doon sa likod ng Esperanza. Hanggang doon nagtitinda na kami sa Esperanza. Sa likod ng kanin ulam, kasama ko yung kapatid ko si Manny, tsaka si Nene. Yun, masaya kami magkakapatid noon. Kaming tatlo, naghahanap buhay kami. Mabili po yung tinda namin noon. Tapos paghapon na mga alas 2, tapos na kami magtinda. Kita na namin kung magkano kinita namin. Mamamasyal kami sa Avenida. Manunod kami ng sine, kami magkakapatid. Bibili kami kung ano gusto namin pagkain. Pupunta kami sa mall, bibili kami ng damit. Ganun po kami noon araw, kami magkakapatid. Hanggang pag-uwi kami, may dala na kaming grocery. May dala na kaming grocery. Yung maganda po yung hanap buhay namin na yun. Ilang putahe po yung niluluto namin yun. Ubus po kagad. Kaya tanghali pa lang kita na namin yung yung kita namin pagtanghali, pagtapos magtinda. Wala pong utang nun, wala pong utang doon sa tinda namin. Puro cash po yun. Kaya nakikita namin kung magkano kinita namin sa tanghali na. Yung maglilibot na kami magkakapatid, o kaya uwi kami ng Bulacan, kinabukasan, o kaya yung hapon, babalik na kami kasi kinabukasan may tinda kami. Every other day kasi tinda namin, meron kaming karelyebo sa pagtitinda namin, yung isang kapitbahay namin dun. Yun din yung isang may-ari ng pwestong yun. Kami, relyebo kami doon. Hanggang po yun, ganun. Masaya kami. Nabibigay ko yung gusto ng nanay ko, nabibili namin yung gusto ng mga kapatid ko. Yun, ganun ang buhay namin. Minsan din po, kahit gaano po pala, pakita mo sa kapatid mo kung gaano mo sila kamahal, kung gaano mo binigay. Minsan din po hindi nila na-appreciate yung ginawa mo sa kanila. Bukas ko na lang po dudugtong yung karugtong ng aking kwento. Sige po, bye-bye na po. See you tomorrow. Mga ka-senior, ingat po tayo. Maging mabuting tao po tayo. Mga ka-senior, ingatan po natin kalusugan natin. Mahirap po magkasakit, may pera o wala. Lalo kung walang pera po. Mga kabataan, mag-aral mabuti, maging mabuting tao. Mahalin yung magulang nyo. Sige po, bye-bye po. See you tomorrow. Paki-like and share and click notification bell para updated po kayo sa aking mga video. Paki-like paki-subscribe po yung munting channel po. Thank you po sa mga nag-subscribe na. Hindi pa po, pa-subscribe si Ateng para po ma-monetize po ako. Thank you po. Bye-bye po. I love you all. God bless always. See you tomorrow.